praise and honor to our living God for His sustaining grace. A joyful evening to you, Kapaglaom Jai. Good evening, Kapaglaom Mersa. And to all brothers and sisters in Christ who are now joining us online. Yes, we welcome you all to the 6th night of this week of prayer with our dear youth of Central Philippine Union Conference. Yes, mga Kapaglaom, we are grateful for the privilege God has given us to grow in Him again through His precious words and promises which He fulfilled in the lives of His people before, today, and always. Amen. Last night, we talked on God's forgiving character that heals us spiritually and enables us to go for Him. Yes, and tonight we are delighted to invite you to stay tuned with us for tonight's topic, Lord, guide me and I will go, with Brother Jazer Dagohoy of Central Visayan Conference. As always, we are encouraging you to partake of this gospel ministry by sharing this link with your friends that they too will find guidance in the path of righteousness. Now, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Welcome and good evening once again. Dalaygo ng Diyos na kita makahimo, pagambahan kaniya, pinagi sa pagsibiya nining gabiona. Good evening Cebu, Bohol, Masbate, Camotes, Leyte, Samar, Negros Island, Panay Guimaras, and Romblon, and throughout the Central Philippine Union Territory. And also to our dear live viewers on Facebook and YouTube. Good evening. Ako malipayon, nga ikaw ako makauban, niini gayud nga kagabion, pagtuon sa suhito gayud nga istorya diya sa kasulatan. Welcome to our Sermon 6 Youth Week of Prayer 2021. And before we begin to study the story this evening, I invite you to bow your head as we ask the Lord's guidance. Magampo ta. Sinimbahon o maluluyon nga mong Diyos. Salamat sa paghatag ka namo og mga oportunidad. Salamat sa kinabuhi nga kami magkapadayon pagambahan diha kanimo. Salamat usab sa kaisog sa pagduol diha kanimo taliwala sa pagkamakasala. Ug kami nagahangyo diha kanimo. Puna kami sa balang espiritu. Imo kami epektibo aron usab daghan nga mapanalanginan sa mga butang nga magitanyag din sa kasulatan. Salamat sa pagkamayo. Kini ang ginatugyan, ginapasalamatan, pinagi ni Jesus. Amen. The book of Jonah is one of the most exciting books in the entire Bible. The book of Jonah has caught the attention of children at mga kabataan, young people and adults. Nga diin, kung ilan ning madunggan mga igsoon, ang mabasahan ang libro sa Hunas, ilagayod nga masayran kung unsa gayud kada kung milagro nga gipakita sa Ginoo. This book, which belongs to the group of minor prophets, has inspired hymns. Ano yung mga alawiton nga ginahimo? Dramas, even in TVs, in radios, paintings, at makita sa mga museum nga ginagamit po ding ilustrasyon, in films and plays. Mao nga kung ato ning madunggan mga igsoon, ang mga kabataan, mga kadaguan, kung adunay tao, o kisa tong tao nga gilamoy dako nga isda, ilagay mahinumduman, o mahisgutan kini nga tawhana. Pangalan, mao si Jonah. This being said, although the book contains several of the most famous accounts of all the Holy Scriptures, and it has been said, the subject of variety criticism. Daghan kay mga igsuon nga naga-criticize ni ini nga libro. Tungod usab sa ilang nga nasabtan o ilang nabasahan nga mga punto sa mao nga sinulat. Ug atong tan-awon, og isa ni ana mga igsuon, ang bahin nga diin sa panahon nga si Hunas anaa sa tiyan sa mong dako nga isda. Naingon sila nga, it is impossible for a human being to live 72 hours in the womb of a large fish.
And scientifically, it's impossible mga igsoon. Kung tutanawon ginato ang literal gyud niya nga pag handuraw sa mao nga sitwasyon, lisod gayud kung kitang tao ana sulod sa tiyan sa isa sa tulog adlaw. No? Lisod kina mga igsoon. Wa kay kaon didto analang ka nag-ampo kung tanaw nato ang iyang kinabuhi ni Jonas. Busa kung kitang mag-ingon nga lisod gayud sa kini nga hitabo, lisod gayud handurawon mga igsoon apan sa Ginoo sayon lamang kini nato nga sabton. And yet the disbelievers ridicule Jonah's story because it's impossible for them to even believe it. Silang una-una lisod mga igsoon sabton. Kay tungod salig silang kaugalingon lamang nga pangunahuna. But for the believers, however, that is not the case. Why? Because we believe in God of miracles. Kita nagatuo sa Dios sa mga milagro mga igsoon. And we believe in the God who divided the Red Sea in two. Nga diin si Moses nagiyada kanila sa pagtunga sa mao gayud nga dagat. So that his people would pass as if it were dry land. And yes, we believe in the God of miracles. And you know what? That is the God who shows us the book of Jonah. And it is the God I desire to introduce you this evening. An almighty God, sovereign, merciful, and full of grace, who has always been and always be willing to give you an opportunity to all who turn to Him in repentance. So get your Bible this evening and let us start studying deeply the story of Jonah. And yet, I encourage you to use also English Standard Version in order for us also mga igsoon nga dali nato na masabtan ang maugid nga istorya ni Jonas. Did you know mga igsoon that the book of Jonah begins with a command given by God to the prophet? A command stated in Jonah chapter 1 verse 1 and 2. And what is this command? Ato nga matanaw kini sa mao nga sinulat. In English, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. The Lord said, "Go to the great city of Nineveh and preach against it. It is because its wickedness has come up before me." Ang kadautan sa among katawhan mga igsoon naabot ngadto sa Ginoo, busa si Jonah gisugo sa pag-adto nining lugar. And let me begin by asking this question. Where was Jonah sent? Diin siya gipadala. Klaro kay mga igsoon sa maugid nga sinulat nga dito sa lugar sa Nineveh. And the prophet was sent to that city. Have you heard of that city before? Imo ba nang nadunggan nga lugar igsoon? Kay base aduna pa yung mga butang nga wala nato na ilhan aron usab katabang nato sa pagtuon niini gayud nga istorya. When we go to the book of Genesis chapter 10 verse 8 through 11, Nineveh belonged to the group of Assyrian cities. No, na belong ni siya mga igsoon. So mga katawhan nga anaagayod sa suwito sa panggubatan, mga Assyrian people, and founded by a mysterious character named Nimrod, in which in Genesis chapter 10 verse 9, it describes as a mighty hunter before the Lord. So grabe ni sila ka mga maisog mga igsoon, naisip mga ngayaw or mga sa panggubatan. And yet the Assyrians was devotees of pagan deities. Mga pagtuo mga igsoon sa daghan kaayo nga mga Dios-Dios. Mas labaw pa gyud sa ato sa mga magipagtuan nini nga panahon na. And usa nga ilang ginasimba mao ang adlaw. Nagasimba usab sila sa mga bulan ug mga bituon. And so Nineveh, like the other cities, was dedicated to idolatry. Ang Nineveh, nga sama sa uban gayud nga mga lungsod, dedikado kayo or nagahimo usab sila niini nga sama sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Ug ilang nalimtan magsuon ang tinuod nga Dios nga nagpagawas nila ngadto sa Ehipto. On the other hand, Nineveh is described as a city of blood. No, usa kayud ka madugoon nga lungsod. Kung tanaw nato ang Nahum 3:1. It is deeply striking that among the characteristics
that the Bible emphasizes of Nineveh. It is the violent character of its inhabitants. No, sa kadaghan gayud nga mga struktura, mga kadaghan gayud nga mga istorya sa Nineveh bisan ngadto sa ilang mga sistema, ang Biblia gayud nagbutyag, naghatag og pagsaysay sa mga bayulente nga mga kinaiya sa mga nagpuyo niini. Ngano ka mga igsoon? Ato nga tan-awon, how violent were the Ninevites? Ang tan-awon ang document quoted by Mr. Davidson, that in a document written by one of the kings of Nineveh, he describes this degree of violence. Aduna mga igsuon, mga dokumento, mga referensya o mingon man historical documents nga ilang nakuha gayud nga nagpunting niini gayud nga mga gimbuhaton sa mga hari dito sa Nineveh. Naingon din ha, I built a wall in front of its city and skinned all the bosses who had risen against me. Covered the pillar with their skin. Kuhagin ilang mga panit, mga igso. Some of them I locked inside the pillar. Others I hung on the pillar with stakes. And others I tied with stakes around the pillar. Nabitay sila. I hung them. I cut off the limbs of the royal officers that had rebelled against me. Gani, pinakuya pag yun, I burned my captives among them. Ginasunog nila ang mga tao dito, mga igsoon. Aron gayud kay, muna ilang kalipay ba, ang pagkabayulente, kung ano ni mag-aagay nga mga dugo sa mga katawhan. And many of them, I took hostage. Himo nila nga usa ka binihag ang mga tao, mga igsoon. Many of them had their noses, ears, and fingers cut off. Putol nila mga igsoon, ilang mga dunggan, ilang mga ilong. No, malipay sila magtanaw ni Ana kung sa ilang nga panahon. And many had their eyes taken out, mga mata nga gipangkuha nila mga igsoon. Mao nilang kalipay. I made a pile of the living and out some on their heads. And I tied their heads to tree trunks all around town. Mga ulo nga ginabitay ngadto sa mga nagkalain gayud nga mga lungsod. O pinakapait pag yun, I burned their young men, older men, and women with fire. No, mga bata pag yun, nga adunay tsansa nga mo'y magpangulo sa maong nga lugar. Mga babay nga dedikado gi silang gibuhaton, gipangsunog sa mga gayud nga hari na itong panahon na. Ing anak kabayulente ang hari sa Nineveh. And so, were the kings of Nineveh bloodthirsty, cruel, violent. Ang mga pangulo usab sa Nineveh, hilabihan ka mga bayolente mga igsuon. Uhaw sa dugo sa tao nga mag-aagay nga mao nilang kalipay. Nga dili na kahibulungan, no? Dili na to na angay pa kahibulong ang mga binuhatan sa iyang ginsakpan. Kay tungod usab mauman ang gihimo sa ilang mga kapanguluhan. And as if all these were not enough, the city was dedicated to immortality and vices. Daga sila mga bisyo, mga igsuon, immortalidad. Gusto sab sila nga dili gid mamatay. Gusto sab sila nga magkaput pa sa ila lamang kaugalingon. And note that in Jonah 1 verse 2, God says that Nineveh's wickedness had risen before His presence. Tungod silang pagkabayolente, tungod kay uhaw sila sa mga pagpaakay sa mga dugo sa mga katawan, ug tungod usab nga gusto nga nag-antos ang katawan sa Ginoo, naabot ka na ngadto sa iyang trono. Ug dili gusto ang Dios nga padayon pa na hangtod sa hangtod. And it is interesting that this same expression, God used it to describe the moral condition in which the inhabitants of this city of Sodom and Gomorrah were located, as stated in Genesis 18, verse 21, chapter 19, verse 13. O kini mga igsoon nagsalamin sa mga binuhatan sa Sodom ug Gomorrah. Kung unsa man ang ila sa mga binuhatan, mao sa nasalamin sa mao gayud sa mga katawan sa Nineveh. Apan ang Dios mga igsoon maayo kaayo. Naghamit gayud siya sa paghulagway sa ilang makiiniya kay kini nagsalamin man sa makatawan usab ni adto nga mga lugar. And we can conclude that Nineveh was a city dedicated to idolatry, violence, and vices.
O gani, dili na kana nato ikahibalo mga igsuon tungod, ana sa daghang nga mga katawhan karon mga lugar nga nagsunod ni ana. Daghang karon sa mga katawhan nga wala gid kaila di Kristo nga nagpadayon usab ni ana nga mga butang. Ug mao kan ang atong misyon niini nga panahon na sa pag-reach out nila mga igsuon. Aron nga makahinumdum sila. Ilagayod nga may balaan nga aduna pag Dios di ay nga nagadawat di kanila. Tiliwala ni ilang pagkabayulente o sa ilang pagsimba ni ana nga mga Diyos. Which these inhabitants, according to Jonah 4 verse 11, had no moral discernment. And however, to this city that lived in open rebellion, God sent a messenger to preach the message of salvation. And what a wonderful God, mga igsoon, nga naghatag natong paglaom. Minsahi sa kaluwasan, nga angay nimo og nako nga masabtan. Ug mao kani ang gihimo sa among katawhan sa mga Ninive. Aron usab nga ila gayud nga mahimduman pa nga siya ang naghimo sa mga kalibutan, nga siya ang nagpagawas nila ngito sa Ehipto. Kay mo nila nalimtan mga igsoon matag karon unya. Busa gipadalan sila sa Dios ug usa ka mensahero nga ginganlan og Jonas. This idolatrous, violent, and immoral city was given a second chance from God. Ang maong mensahero na himong instrumento nga kining violente nga lungsod gihatagan sa ikaduha gid nga higayon nga makahimo sa paghinulsol, nga makahimo sa pagduol da kaniya, nga makahimo sa ambahan dia kaniya. And they deserve a second chance. And you also kapaglaom, ikaw nga nagtan-aw karon, you deserve a second chance. Kung imo man kaning gibati nga gibugaton sa imong sala, kung imo usab kini nga gibati nining panahon na, mamahimo mamahi ikaw nga muduol nga do sa Ginoo tungod siya nagtanyag sa ikaduhang higayon diha kanimo. Busa kung ikaw nakahisinati nining hulagway ning malaway ug masalaypon nga kinaiya sama sa Ninive, nagpahinumdom ang Dios nga ikaw makahimo gyapon sa paghinusol ug pag-ila kaniya. That's right, dear listener. Our God is a God who gives multiple opportunities. Daghan nga mga oportunidad nga makahimo kita pagduol diha kaniya. In the book of the prophet of Ezekiel, chapter 33, verse 11, naghatag natong paglao mga igsoon, pagpahinumdom ang Dios ni kanato, which one of God's most moving words appears in the Bible. As stated, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live. Turn from your evil ways. Why will you die, people of Israel? Kung kita mga igsoon, sultianin ni sa Ginoo ni mga takna, gusto siya mga igsoon magatalikod ikaw sa imong mga sala. O may gusto ang Ginoo nga mubalik ka diha kaniya, magatalikod sa mga kasalanan ug mubalik ngadto sa naandan. God extends a second opportunity to you, to all those who, like the inhabitants of Nineveh, live in sin and wickedness. So nagasulti siya sa katong makatawan nga nagapuyo sa kasalanan. May nga man ikaw igsuon o ikaw nakasinati iniini. Kini ang pagtanyag sa Dios diha kanimo. God gives a second chance to all those who have lost their moral course. God extends this second opportunity because His desire is that all people be saved. Kitang tanan mga igsoon mga luwas and come to a knowledge of truth. Tungod sa siya naghandom, kitang tanan makakabot sa kamatuoran o kitang tanan mga luwas. Now, let's back to the book of Jonah. And allow me to ask you this kind of question, mga igsoon. What did Jonah do when he was mandated to go to Nineveh? Unsiyang gihimo sa panahon nga miadto siya sa Nineveh. Did he fulfill the order given by the Lord? Iya bang gituman ang mando sa Ginoo? I would like to be able to answer this question to you. And this affirmative and resounding yes. But sadly, the Bible says that Jonah, the prophet, refused
his responsibility. Iyang gilikyan ang responsibilidad. Miadto lamang siya pero wala niya gihimo ang mao gayud nga responsibilidad sa pagpahinumdom nga ang Dios gayud nagtanyag sa ilang mong higayon nga mubalik diha kaniya. Sila mitubag sa mando, si propeta hunas mitubag sa mando sa Ginoo apan wala niya nahimo ang tinudanay nga responsibilidad nga gihatag sa Ginoo nga pahinumduman. Pabalikon sila ngadto gayud sa naandan nga ang pagsunod gayud sa maong kasulatan. Now let us read Jonah verse 3, chapter 1 with me. And let us look at the action followed by this prophet. As stated, Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Diin siya miadto igsoon. He headed for Tarshish. Dito siya maigsoon sa layo nga lugar. And according to scholars, kung atong tan-awon paglalom nining mga lugara, ang Nineveh located mga igsoon 800 kilometers east of Jonah's home. But Tarshish is more than 3,000 miles to the west. Puting layo agyod, 3,000 milya gikan sa habagatan o sa west ngadto siya nga panimalay. And can you believe it mga igsoon? The prophet of God was fleeing his responsibility. He was going the other way. And God sent him east and Jonah is heading west. Ato sab ka nagibati ba igsoon ning panahon na nagisugo ta sa Dios nga nang lugar apan miadto kita sa uban pagayod nato nga gusto. Ato ni pamalundungan mga igsoon matag ornogon niya. Jonah not only shuns his responsibility, but also becomes indifferent to their situation. Wala lang niya gitakuban, gilikyan ang responsibilidad. Nahimo usab siyang lahi sa mga sitwasyon. Umaingon man sa iyad nga mga palibot. The story tells us that when Jonah was on his way to Tarshish, a great storm struck the vessel in such a way that it almost broke apart. Hapit na maguba mga igsoon ang ilang barko to adunay usa ka unos nga miabot dito sa mao nga laod. Kung ato tanawan ng Jonah 1 verse 4. Kini nga unos, kini nga bagyo, kusog kaayo that the sailors full of fear nanghadlok sila mga igsoon. Kung kita gani magsakay tag barko kani kung sa una nagahimo ako pagkato gani sa Bacolod usab ka duha na nga bahin mahalok gani ko ana nga maginahinay lang samot na nga although sa pila lang ka mga oras no maabot log duha ka oras lang nga pag ikastulay do nga to sa Bacolod maabot ang unos puti na gyud nga lisanga mga igsoon og ako nagatuo nga ikaw usab magbati ni ana nga kahadlok. Threw all the cargo into the sea. Ilang gipang labay ang maugin lang magamit ngadto sa ilang asakyanan and began to cry out to their gods. Ilang gayud nga tuaw ilang mga pag-apo ngadto sila mga Diyos ngadto sa mga adlaw, mga bituon ug bulan. Kung tunaw na to ang Jonah chapter 1 verse 5. What was Jonah doing in the middle of this situation? Unsang gihimo niya mga igsoon nining nga mga sitwasyon nga adunay grabe nga unos nini nga bagyo. Tanaw na to ang storya. Funny enough, Jonah was sleeping soundly. Tulog lagi siya mga igsoon. Tanaw ng Jonah 1 verse 5. Nga diin, natulog lamang siya dito sa ilaw pag yun nga gingon nato nga bahin sa barko. Ug katawaran kina pamalandungon mga igsoon nga usa gayud nga sinugo sa Dios miadto sa mao nga lahi nga lugar ug natulog lang gyud sa mao nga pagi. Do you understand his actions? Yung bang nasabtan mga igsoon na iyang mga binuhatan nga sinugo sa Ginoo. Propeta kay sa Ginoo. Usa kay tinawag nga aduna siya mission nga pagabuhaton. How could he be sleeping during a storm? Nakahimo pa siya pagtulog pagayod. Nakahimo pa siya pagtulog sa mao gayud nga bagyo. Jonah had not only run away from his responsibility, but now, he was also indifferent to what was happening around him. Lahi na kayo siya magigsoon niya mga binuhatan. Isn't that sad? No?
guol kay pamanandungon mga igsoon nga gitawag siya ni ana gayud nga gimbuhaton apan mipalayo siya ngadto sa Ginoo. It is then when the indifferent prophet is cast into the sea and swallowed by a great fish. Miabo sa punto mga igsoon nga siya gayud na pilian nga doon na sila gingon to nga kanang cashlots, no? Tanaw na to ang kinatibukan gayud sa Jonah na sila gihimo gayud nga pagpili ay kinsa ila nga himo nga halad aron nga muhulong na ni kani nga bagyo ug himo gayud nga si Jonah maong napilian. Tanaw na to ang Jonah 1 verse 15 to 17. Ug miabot sa punto nga sa panahon si Jonah gilabay ngadto sa laod sa dagat, gitukob siya sa dako nga isda mga igsoon. We must emphasize that this great fish that swallowed the prophet was prepared by God Himself. Gipreparar sa Ginoo mga igsoon ang kini nga dako nga isda ngadto kang Honas. But for what purpose did God prepare this big fish? Usa nga mga rason mga igsoon? This great fish was the means used by God to direct Jonah to the purpose for which he had been called. Aron di ay kini nga isda magabalik siya ngadto siyang tinuod gyud nga responsibilidad ang pagpahinumdom sa mga katawhan sa Ninive. Basin igsoon nga aduna natay mga gimbuhaton nining panahon nga gisangon ngadto sa Ginoo, especially nga naa karon sa ilang iglesia, gitagaan ka nga mahimo ka nga elder. Apan kay mo aduna gaglain gid nga simbahan na lang gyud kay tungod kay gitagaan kay nini nga bahin. No, inaot nga ato ning mapanamina ni ini nga mga responsibilidad sama kang Honas. Nga sa panahon nga tagaan ta nini nga gimbuhaton. Ato gid nga taganog seryoso sa mga butang mga igsoon. Miraculously, the fish vomited Jonah. No, giluwa siya mga igsoon. Ang pangutan na diin man. Well, none other than of the beaches of Ninive. Giluwa siya dito sa baybayon sa Ninive mga igsoon. Nato ang Jonah 2 verse 10. Muna nga dili gid mo to ang ubang tao, no, daghan karon mga di mo to sa sinulat ni Honas. Ay ngano nga naka-survive siya sa sulo ka adlaw dito sa tiyan sa dako nga isda. Mayingon man nakahimo usab ang isda sa pagluwa niya ngadto sa Ninive nga diin 3,000 miles away from his home, no, going to the west. Ing ana kay bulungan ang atong Ginoo. And that's where God speaks to Jonah again. Notice what the Bible says in chapter 3, verse 1 and 2. The scriptures point out that God spoke to Jonah a second time. Ang Ginoo gayud nag-istorya ngadto kang Jonah sa ikaduha gayud nga higayon. O ang kasulatan nagtudlo nga ang Ginoo nakigsulti madakod-on niya usab dinhi kanato. And I believe that God wants you and I to understand that He also gives you a second chance this very moment of time. To the believers who rebelliously and indifferently refuses responsibility. O kung nagatuon mga igsoon, nga nini nga panahona, ikaw gitawag sa Ginoo, aron usab, maghimo pagduol ka niya pag-usab. Kung imo manggibati ang gibugaton sa imong kasalanan, kung imo usab manggibati nga ang gibugaton sa responsibilidad, di na sa imong iglesia, di na sa imong gimbu sa imong trabahoan, itugyan lamang na sa Ginoo. God give you a second chance, dear brother and sisters, who has been indifferent to the crisis in which we find ourselves. Kung na atong gibati ang kalisod, lahi na kita sa ato nga mga gibuhaton nila sa ato nga trabahoan, itugyan lamang na sa Ginoo kay tungod siya nagatawag diya kanimo. It is encouraging to know that God is a God of multiple opportunities. It is comforting to understand that God grants a second chance, not only to those who live in sin, but also to believers who have indifferently run away from their responsibility. Ang Diyos nagtanyag sa ikaduhigayon niining takna, dili lang sa mga katawhan nga nagalubog ngadto sa kasalanan, ug ngadto usab sa mga katawhan nga nagalikay sa ilang responsibilidad. Usa ka tsansa nga diin
makahimo ikaw ako pagduol da kaniya, paghinumdom nga siya ang Dios nga angay daygon, paghinumdom nga siya ang ato nga manalalang, paghinumdom nga siya ang ato gayud nga manluluwas. Sa dili pa ko matapos sa pagtuon ini nga takna, tuguti ko ninyo pagsaysay sa kusugilanon nga nabasan usab sa maugod nga manunulat niini gayud nga pagtulunan. O kini nga sugilanon mahitungod sa kabatanon nga football player o sa manunula ngadto sa University of California. O kini nahitabo during sa usa ka championship game no katapusan nga dula mga igsoon. And during this game, this young man regained a ball but got confused and ran in the wrong direction. Nakadawat siya sa mao gayud nga bula apan nalibog siya asa siya moadto mga igsoon ug miadto gid siya sa sayop gayud nga direksyon. Busa, a teammate intercepted him before he made points against his own team. Adunay usa ka kauban niya sa mao gayud nga grupo nga bibabag da kaniya aron dili siya makahimo sa puntos nga sa pikas gayud niya nga grupo. And at halftime, sa pagtunga-tunga na sa duwa mga igsoon, tanan nga mga manunula, all the players went to the locker room and sat down. Mihimo sila, paglingkod ngadto silang locker room, wondering what the coach would tell them. Ilagi nang nagrigur nilang unahuna kung unsa ka sulti sila nga coach. Sa panahon nga nakahimo sila ni adto gayud nga puntuha. Pero naghilak na katong nga bata or katong nga football player nga midagan sa lain nga direksyon. And everyone left the locker room except this young player. He didn't want to move. Siya gusto nga muliyok pa. Muadto na nga sa championship game. Kinuuwaw na siya ba? Siyang gibuhat. And the coach turned his gaze when he called him a second time and saw that tears were streaming down his cheeks. Hilak na lagi siya mga igsuon. Siyang gihimo gayud sa maong hadula. And the player said, "Coach, I can't do it. I jeopardize you. No? I've led the University of California to disgrace. Naghimo lang kong pakaulaw sa maugid nga iskulo tulungaan. And I can't face the crowd in the stadium again. Mawaw na ko nga mo atubang nila kay lahi na nga akong giadto nga direksyon. Basin ako mahimo na nga kapildihan." And the coach put his hand on the player's back and said, "Get up and come out again. The game is only in halftime." Friends, when I think of this story, kung mismo kamo nagapamalandong karon, dear live viewers in Facebook and YouTube, I say to myself this kind of story, what a great coach. But when I study Jonah's story and the story of thousands like him, I say, what a great God who gives us over and over another opportunity. And friends, if as Ninevites, you too have lived far from God, today the Lord extends a second chance to you. Brothers and sisters, if as Jonah, you have run away from your responsibility, God also grants you a second chance. It is encouraging to know that God is a God of multiple opportunities. It is comforting to understand that God grants a second chance, not only to those who live in sin. Di lang sa nga ito nga, imong gibati nga, grabe ang gibuk ato sa sala. Tungod, hinumdumi igsuon, maukan ang taktika ni Satanas dining panahon na, araw nga dili kang muduol nga ito sa Ginoo. Ang imong pag-ampo og igsuon, himuon niya nga, ayaw nagduol nga ito sa Ginoo kay usa ka makasasala. Muna nga bantayan ka nato mga igsuon sa panahon nga kita atong batiyon atong gibug aton sa tong sala. Ato lang gayud nga himuon ang kaisugi sa pagduol na kaniya kay siya arang gayud makahimo pagpasaylo nato. In John 1 verse 9, naghatag nato siya og pagpasidaan in 1 John 1:9 nga siya makaturunganon gayud nga mapasaylo sa ato mga sala. But also to the believers who have indifferently run away from their responsibility, God gives always a second chance. Brothers and sisters, as of Jonah, you have run away from responsibility. God gives you this time another second chance.
And when you experience God's mercy in your life, like Jonah, you will say, Lord, guide me, and I will go. Aduna pagayud bang higayon, o tsansa mga igsoon nga gihatag sa Ginoo, aron maabot kita sa matulid nga dalan. Aron kita makabalik pagdaig kaniya. Aron kita makahinumdom nga si ang Dios nga nagapreserve ka na taliwala nini nga pandemya, taliwala sa itong mga gimbuhaton, taliwala usab sa mga problema sa itong kinabuhi. O kung ikaw naglisod nini nga panahon na sa pagduol ya kaniya, ipaagilan ka na sa pagampo. Luhod nga to kaniya, aron ikaw dunay kaisog sa pagdawat sa gitanag niya nga oportunidad. Anda ba ikaw igsuon pagdawat ni ana nga gitanyag ni Kristo? Kung mao ka na, ato ka nitugyan kaniya, pinaagi nini nga pagampo. Diyos nga lamig gamhanan, salamat sa pagpahinumdum ni kanamo. Nga ikaw ang Diyos nga naghatag kanamo sa daghang nga mga oportunidad. Mga oportunidad nga mapahinumdum kanamo nga angay gid ka daygon sa mong kinabuhi. Nga walay butang nga mong naangko nining kalibutan na, kundi ang tanan nga mga salapi ug bulawan diha lamang kanimo. O Dios, tabangi kami nga dili kami maghunahuna sa gibugaton sa mga sala, kung dili maghunahuna kami kung unsa kadako ang solusyon nga imong gitanag dinhi kanamo, kung unsa kadako ikaw Ginoong Dios nga nagapadayon pagpakita sa mga butang nga wala na mo ihila. Tabangi ang imong mga anak nining kagabion nga nagatanaw, nagapaminaw, nga sila usab magaduol da kanimo matag karon og unya. Tabangi kami kung asa man kami nining nga panahon na. Ug salamat usab nga ikaw nagadungog, nagatubag sa mga pagampo. Kini ang ginatugyan pinagi ni Jesus. Amen. 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 We praise the Lord for His great love and His message for us all tonight. Yes, mga kapaglaom, we are truly grateful to grow deeper in the knowledge of God with you all, mga kapaglaom. You're right, Kapaglaom Versa, and we would like to extend our thanks to all of you who joined us tonight, and we trust that you too have been blessed by His words. Yes, that's true. Full of hope, friends. Have you ever felt too weak to go for the Master? Do you wonder where to get strength from? We are inviting you to learn with us again tomorrow on Humanity's Only Source of Strength with Brother Arnold Famini of Romblon Mission on his presentation, Lord, Strengthen Me and I Will Go. Yes, mga kapaglaom. And for your concerns and prayer requests, you may reach us through the hotline numbers flashed on your screens. For our Globe and TM users, you may contact 0916-361-3777. Ako ang Osbon, 0916-361-3777. And for our Smart and Talk and Text subscribers, we have 0961-811-3777. Again, 0961-811-3777. Thank you so much for joining us tonight and for sharing this link with others. When God calls, may we always respond, Lord, I will go.